We are in Acts chapter 24. So, ano lang siya, 27 verses. But before we read the Word of God, I'd like to ask everyone to stand up and let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. Muli mo kami tinipon, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang maggabay, Panginoon, ng mga sasabihin ko. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang isipan ng bawat isa, Panginoon. Marinig nila, Panginoon, ang iyong tinig, Panginoon, ang iyong mga turo. Dalangin ko na i-bless mo po ang bawat isa na narito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So background lang po, no, dun sa last week natin na study, na maalala natin si Paul nung nagpunta sa Jerusalem. And then, binugbog siya ng mga Hudyo. To the point na gusto na siyang patayin. Pero, mabait ang Panginoon, iniligtas si Paul ng Diyos. Ang ginawa, nung malaman ni, nakalimutan ko yung pangalan nung captain. Pero, nung malaman niya, pinuntahan niya si Paul at sinagip niya doon sa mga Hudyo, doon sa high priest kay Ananias, doon sa mga elder ng church, doon sa mga nanggugulo. And then makita natin na nung dinala si Pablo, nagkaroon pa siya ng 470 na mga bodyguards. No? Saan ka makakita na prisoner pero maraming bodyguard? At kung babalikan natin yung last verse doon sa chapter 23, makita natin na tumira pa si Paul. Nag-stay pa siya sa palace. Di ba? So let's read chapter 24. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they brought their charges against Paul before the governor. When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect and even tried to desecrate the temple, so we seized him. Verse 8, by examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. The other Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. When the governor mentioned for him to speak, Paul replied, I know that for a number of years you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago, I went up to Jerusalem to worship. My accusers did not find me arguing with anyone at the temple, or stirring up a crowd in the synagogues, or anywhere else in the city. And they cannot prove to you the charges they are now making against me. However, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets, and I have the same hope in God as these men themselves have,
that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of several years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and to present offerings. I was ceremonially clean when they found me in the temple courts doing this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. Or these who are here should state that what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one thing I shouted as I stood in their presence, it is concerning the resurrection of the dead that I am on trial before you today. Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. When Lysias, the commander, comes, he said, I will decide your case. He ordered the centurion to keep Paul under guard, but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. Several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul talked about righteousness, self-control, and judgment to come, Felix was afraid and said, That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. At the same time, he was hoping that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, but because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. So dito sa verse 1 hanggang 4, na makita natin dito yung mga accusers ni Paul. Yung high priest na si Ananias, mga elders, and itong lawyer na nagngangalang Tertullus. Kung mapapansin natin, marami sila. Si Paul, nag-iisa lang. Walang tagapagsalita na tumatayo para kay Paul, kundi sarili lamang niya. Ngayon, makita natin, 5 days later na dumating yung high priest. Kung titignan natin yung layo ng Jerusalem papunta sa Caesarea, umaabot bali ito ng approximately mga 121 kilometers. And kung babiyahihin nila ito, aabutin sila ng at least 2 days. So ganun kalayo, pero tsinaga nito, itong mga Hudyo na to, at saka ng high priest na si Ananias, na pumunta para akusahan lamang si Pablo sa mga kasalanan na hindi niya ginawa. In verse sabi rito, makita natin na binabutter up ni Tertullus, eto si Felix. Makita natin na, teka nga, malamang may gusto ka dito kay Felix na to, na gusto mong makuha. Kaya nilalangisan mo siya. Di ba? Kung tayo, like sa atin, halimbawa, bagong gupit lang tayo or bago yung suot natin, tapos may nagsasabi na, wow, gwapo mo ngayon. Malalaman mo na, oy, baka may gusto to ha. Ano ba to? Mangungutang ba to? O ano? Pero laging ganon, may pabor na hinahanap o gustong makuha itong nagsasalita ng mga mabubulaklak. Sabi rito, no? Unang-una,
na sinabi ni Tertullus na nagkaroon ng great peace sa Judea o dito sa nasasakupan ni Felix. Sabi rito na Tertullus credits Felix for a long period of peace. Pero in reality, yung pagrurule ni Felix is one of the cruelty and corruption. Makikita natin later on, do sa later na verses na gusto niyang kotongan to si Pablo. Far from peace, his tenure was marked by brutal crackdowns on frequent uprisings and massacres of Jewish citizens. And pangalawang babulaklak na sinabi nito ni Tertullus, meron daw foresight si Felix at mga reforma na ginawa sa Israel. Pero ang reality, nakita ng mga historians kung ano talaga yung totoo. Walang naging improvement, kundi ang marami ay korupsyon. And third, sabi rito na profound gratitude. He claims the Jewish people acknowledge Felix's rule with all thankfulness. Pero ang realidad nito, sinakop ng Roma ang Israel, so galit sila sa mga Romano na ito, lalo dito kay Felix. So lahat ng mga babulaklak na sinabi nito, kabaligtaran lahat at puro kasinungalingan. Di ba, sa mga setting ng mga korte, may mga abogado, may defense lawyer, kadalasan puro mga pagsisinungaling ang mga pinipresenta nilang mga ebidensya. Di ba? Tapos, syempre yung mga defense lawyers, kakalabanin naman nila or kokontrahin nila itong mga sinasabi na na hindi totoo. Pero dito sa ni Paul, sa kanyang sitwasyon, walang nagtatanggol para sa kanya. Pero hindi nila alam, ang Diyos ang tagapagtanggol ni Pablo. Let's read verse 5 to 9. Ito na yung accusation nila kay Paul. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. Grabe naman kayo. He is a ringleader of the Nazarene sect and even tried to desecrate the temple. So we seized him. Tapos kung mapapansin nyo dito, wala yung verse 7. Nag-jump siya to verse 8 na agad. By examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. The other Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. Insert ko lang yung missing na verse. And we would have judged him. Balikan lang natin yung verse 6, no? And even tried to desecrate the temple, so we seized him. And ang karugtong niya, and we would have judged him in accordance with our law. But the commander Lysias came and took him from us with much violence, ordering his accusers to come before you. So, sabi rito, no? Dapat ginudge na namin according to our laws. Pero, ang totoo nun, hindi nila huhusgahan si Pablo, kundi papatayin talaga nila. Walang paglilitis na gagawin.
Walang magme-mediate. Binubugbog na nga nila si Pablo at gusto na nilang patayin. Kung maaalala natin, mahigit 40 men ang nag-take ng oath para patayin si Pablo na hindi sila kakain at hindi sila iinom. They took an oath. Etong oath na to, hindi nila pwedeng basta-basta baliin. They need to approach ang high priest para palayain sila sa oath na yon or para putulin yung oath na yon. Kung ako syempre, kampi si Ananias dito sa mga ito. So, pinagbigyan ni Ananias. Pero kung hindi, namatay sila sa gutom at sa uhaw sana. Tertullus claimed they seized him legally, but the reality was that they were beating and trying to kill Paul until Roman soldiers intervened. This was recorded in Acts chapter 21. Sa verse 8 din, makikita natin dito, basahin natin verse 8, by examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. So, kapos yung kanilang mga paratang sa kanya. Wala silang mga ebidensya. Ito na lang ang kanilang pag-asa na ma-incriminate ni Paul yung sarili niya sa kanyang pagdepensa sa sarili niya. Para sasabihin nila, tama, ikaw ay may kasalanan. Dinesecrate mo ang templo. Pag-desecrate ng templo, ang pinakamabigat na may kaparusahan. Ang kaparusahan nito ay kamatayan doon sa magde-desecrate. So yung mga accusation sa kanya, troublemaker, hindi yun death penalty ang hatol. Rioter, hindi rin. Sabi pa rito, ringleader daw siya ng Nazarene sect. Pero lahat ito ay hindi death penalty ang hatol sa kanya, maliban sa pag-desecrate sa templo. Dahil sobrang napaka-relihiyoso nitong mga pari na to, na mga elders nitong Israel. Verse 10 to 13, basahin natin. When the governor motioned for him to speak, eto na, si Paul na, ang pinagsasalita niya. Paul replied, I know that for a number of years, you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago, I went up to Jerusalem to worship. Verse 12, my accusers did not find me arguing with anyone at the temple or stirring up a crowd in the synagogues or anywhere else in the city, and they cannot prove to you the charges they are now making against me. So ito na, nagsalita na si Pablo. Kabaliktaran ito ng mga sinasabi ni Tertullus at saka ng mga elders at ni Ananias. Walang paligoy-ligoy, walang mabubulaklak na salita, diretso sa punto ang mga sinabi ni Pablo. Sabi rito na Paul gladly defends himself without flattering words and by telling the truth. Sabi pa sa verse 11 na you can easily verify na itong mga paratang na ito hindi talaga totoo. Ngayon, paano natin malalaman na talagang mabe-verify nga ni Felix na hindi talaga totoo itong mga paratang na to? Kung maalala natin sa chapter 21, sa verse 26, babasahin ko na lang. Ang sabi ron, sa verse 26 ng chapter 21, the next day, Paul, eto na yung nasa Jerusalem sila, the next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple. Nagpunta siya sa templo to give notice of the date
when the days of purification would end and the offering would be made for each of them. Ito yung patunay kung babalik sila sa templo, may record. May record si Pablo na nagpunta siya doon para sumamba. At nag-offer ng paglilinis. Kasi ang pagkaalala ko, 7 days to ng cleansing, purification, bago siya makapag-worship sa templo. And then verse 14, hanggang, basahin natin hanggang 21 na. Okay. Verse 14 to 21. Ito na yung sagot ni Pablo. However, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets, and I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of several years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and to present offerings. I was ceremonially clean when they found me. Ito na. In the temple courts doing this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. Or these who are here should state what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one, I shouted as I stood in their presence, it is concerning the resurrection of the dead that I am on trial before you today. Notice dito, no? Sa verse 14. Ito ang kanyang masasabi natin kasalanan. Well, hindi siya kasalanan talaga. Kasalanan ba sumamba sa atin Diyos? Hindi. Kasalanan bang purihin natin ang Diyos? Hindi. Pero ito yung ibinabato sa kanya na akusasyon. Notice the word sa verse 14, the word way. Makikita natin na capitalized yung way. Di ba? The way is the term Paul used for Christianity. Kasi hindi pa naman, kumbaga hindi pa nababrand sa kanila yung yung pagiging Kristiyano o yung tatawagin sila, we are Christians. Kaya ang tawag nila sa kanila, the way. Based din ito doon sa quote ni Jesus, no? Na sa John 14:6, that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? Totoo naman Si Jesus lang ang daan patungo sa Ama. There's no other way. And makita rin natin dito na kung totoong Kristiyano ka, no? Wino-worship natin si God through Jesus Christ. Sa verse 15, no matter who you are in life, everyone will die and answer to God on the day of judgment. Righteous and the wicked.
both will be raised from the dead. While their ultimate destinies differ, the righteous to eternal life and the wicked to judgment. The act of resurrection itself applies to every human soul. Righteous and wicked, lahat tayo haharap sa ating Diyos. Sino nakakaalala ng mga word na Bema Judgment o Bema Seat and the Great White Throne Judgment? Dalawang klase ang judgment na to. Isa dun sa mga hindi Kristiyano, dun sa mga unrighteous. Hahatulan sila at pagkatapos ng paghahatol, itatapon sila sa impyerno. While tayo, na mga Kristiyano, hahatulan din tayo. Ihahatol sa atin ng Diyos, titignan ko ano mga ginawa natin dito. While nabubuhay tayo, habang tayo lumalakad bilang Kristiyano, kung tayo ba'y naging matapat sa Kanya, tayo ba'y gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, tayo ba'y naging mabuting Kristiyano, tayo ba'y naging matapat sa ating mga ministry. Lahat ng ito may gantimpala na nag-aantay sa atin. Yung simpleng paglilinis sa simbahan para pagdating ng linggo, malinis yung lugar. Huwag kayong mag-alala pagdating ng langit. May katapat yan na gantimpala. Yung pagiging matapat natin, na tuwing may gawain, nandito tayo lagi, gagantimpalaan din tayo ng Panginoon. Ngayon, kung gusto natin ng mas maraming gantimpala, mas lagi tayong magsumikap. Lagi nating pag-igihan pa kung ano yung mga ginagawa natin, kung ano pa ang mga ministeryo natin para sa Diyos, para sa simbahan. Pag-igihan pa natin. Wala ditong estado. Ikaw ba ay mayaman o ikaw ay mahirap? Kung ikaw ay mayaman, walang magagawa ang kayamanan mo. Hindi natin madadala ito sa impyerno or sa langit, sa kabilang buhay. Iiwan natin lahat ito. Hindi naman masama na mangarap tayo ng magandang buhay para sa ating mga pamilya. Natural yun eh. Kailangan natin yun. Kailangan natin mabuhay. Pero kung wala tayong, hindi ko mahanap yung word Kung nagiging greedy na lagi tayong, ang after lang natin, magkamal ng salapi. Mali na yun, mga kapatid. Makita rin natin dito na bata ka man or matanda ka na, lahat tayo huhusgahan ng Panginoon. Whether a person dies in their youth or at a ripe old age, they must eventually answer to the same Creator. Verse 16 to 23. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Let's stop there for a while. Sabi niya rito, ni-strive daw niya na laging malinis ang kanyang konsensya sa harapan ng Diyos at ng tao. Sa atin po mga Kristiyano, mahalaga po ito eh. Madali na ipakita yung
mabuting pagkatao natin, pagkasama natin mga kapwa nating Kristiyano. Pero ang tanong, pag tayo ba'y lumabas ng simbahan na ito, ganun pa rin ba ang ating pag-uugali? Ganun pa rin ba ang ating ginagawa? Or paglabas natin sa simbahan na ito, iba na yung natin, iba na yung ginagawa natin. Kung ano yung ginagawa ng mga hindi Kristiyano, pinapakisamahan na rin natin sila. Ginagawa na rin natin yung mga ginagawa nila. Mahalaga po na ang konsensya natin malinis kahit nasaan dako tayo. Kahit nasa labas man tayo ng simbahan or kasama natin mga kapatiran. Alam niyo po, darating ang araw na yung ginagawa natin ng mga mali sa labas, ilalantad ng Diyos yan. Huwag na po natin antayin na mangyari sa atin yun. Kung maalala po natin, sino sa inyo nakakakilala kay Jimmy Swaggart? Evangelist siya, nakilalang kilala during I think 70s, 80s. Pero sa kabila nun, sa pagiging evangelist niya, maraming followers, marami siyang tagasunod, marami siyang mga miyembro. Pero sa gabi pala, lumalabas siya at kumukuha ng serbisyo ng mga prostitute. Noong panahon na yon, wala pang internet eh. So ang balita, dyaryo, nasa front page siya. Jimmy Swaggart, nagkasala. And meron pa ako isang nabasa. Sa Tennessee naman yata ito. Beacon naman siya. Nagpunta siya sa dentista kasama yung asawa niya. Kailangan siyang, I think kailangan may operahan or bunutin. So sa Amerika kasi, binibigyan sila ng ng anesthesia na nag-groggy talaga sila. So, ginawa niya, yung cellphone niya, pinahawak niya sa asawa niya. Pero itong asawa niya, medyo may naghihinala sa kanya na may ginagawa siyang hindi maganda. Kinalikot yung cellphone niya. Nakita-kita doon sa cellphone niya, mga hidden videos, hidden camera videos. Sa bahay nila, na ang laman ng mga video yung underage nila na yaya, yung nani nila. Nakakalungkot. Deacon pa naman ito. Elder ng simbahan. So ang ginawa ng asawa, nagpunta sa simbahan, sinabi yung ginagawa ng mister niya. Ang payo ng simbahan, tumawag ka ng pulis. Ipapulis mo. So ngayon, yung mukha niya, nasa internet. Kahiyaya. Tinanggal siya sa posisyon niya bilang elder. So tayo po, ayusin natin ang buhay natin. Kung tayo may ginagawang hindi maganda sa labas, ayusin po natin. Ayusin natin ang paglakad natin bilang Kristiyano. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Huwag natin antayin balang araw ma-expose yung ating mga kabulaslugang ginagawa. Verse 22 and 23.
Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. When Lysias, the commander, comes, he said, I will decide your case. He ordered the centurion to keep Paul under guard, but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. Tuloy na po natin hanggang verse, tapusin na natin hanggang 27. Verse 24, several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. Oh, that's why pala, sinabi na acquainted siya with the way, no? Dahil yung asawa niya ay Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul talked about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, that's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. At the same time, he was hoping that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant favor to the Jews, he left Paul in prison. So makita natin dito, si Felix at ang asawa niyang si Drusilla, pareho sila. They're both no good na mga tao. Si Drusilla, siguro nasa age 18 lang siya or 19. Pero pangalawang asawa na niya si Felix. Iniwan niya yung una niyang asawa para sumama kay Felix. Ito naman si Felix, pangatlong asawa na niya to si Drusilla. Ang ginawa nito ni Felix, kumuha siya ng magician doon sa Israel para himukin ito si Drusilla na sumama sa kanya at iwan yung unang asawa. Bali, 3 yung naging asawa nito ni Felix. At ang bansag sa kanya nung panahon na yon, husband of 3 queens. Tapos itong si Felix na to, yung isang asawa niya, yung una, actually ang pangalan din is Drusilla. Mahilig siya sa mga Drusilla. kasi daw, para ano daw sila, pareho lang. Kaya Drusilla. So, eto si Drusilla, ang lineage niya, siya ay bunsong anak ni Herod Agrippa I. At apo siya ni Herod the Great. Si Herod Agrippa I, kung maalala nyo, pinersecute yung church. At siya din ang nagpapatay kay Apostle James. Si Herod the Great ordered the execution ng mga lalaking mga baby. Dahil nabalitaan niya na pinanganak si Jesus, natakot siya na baka agawin sa kanya yung trono. So makita natin talaga na no good itong dalawang ito. Tapos sa later na verses, makita natin na lagi niya pinapatawag si Paul. Hoping na bigyan ni Paul si Felix ng lagay. Kasi kung maalala natin, nagpunta si Paul, magdadala siya ng offering at saka tulong sa simbahan. So alam niya may perang dala si Paul. No? So, pag-usapan natin dito yung sinabi ni Paul dito sa mag-asawa na ito. Paul talk about righteousness,
self-control, and judgment to come. Sabi rin na sobrang natakot si Felix, kaya sinabi niyang, tama na muna, papatawag na lang kita pag kailangan na kita uli. So nakita natin dito, natakot siya talaga. Pero ang tanong, nagbunga ba yung takot niya? Nagbago ba siya? Hindi siya nagbago. To the point na gusto niyang i-please yung mga Hudyo, hinayaan niya si Paul sa kulungan for 2 years. At makita natin dito na bilang gobernador, hindi rin siya magaling na gobernador kasi pinalitan siya eh. Tinanggal din siya sa pwesto. Idagdag ko lang din na before siya naging gobernador, siya ay isang slave. Dahil yung kapatid niya, kadikit si Herod, kumbaga si Herod ang naglakad dito kay Felix para maging gobernador. So righteousness, sabi di ba? There is no one righteous, not even one. Makikita natin yan sa Romans 3:10. Dati noon, naisip ko noon, nung naging Kristiyano si mama noon, nakita ko talaga yung pagbabago. Dahil dati umiinom siya, dati yung trabaho niya sa bar, ganon. Nung naging Kristiyano siya, nakita ko talaga yung pagbabago. Pero dumating din sa punto na nangusap sa akin ng Diyos na hindi sapat na ang nanay mo ay Kristiyano. Dapat ikaw din maging Kristiyano ka. Maligtas ka rin. Talikuran mo yung mga kasalanan mo. Nasa isip ko nun, ayusin ko muna yung sarili ko. Gusto kong maging mabuti munang tao bago ako lumapit sa Diyos at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Which is maling-mali. No? Kaya nga tayo tinatawag ng Panginoon dahil sa ating unrighteousness. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Yun nga lang na yung mga, hopefully naman sa atin walang New Year's resolution, no? Hindi uso sa atin yun eh. Hindi applicable sa atin yung New Year's resolution. Sa mga sa mga unbeliever. Pero para sa kanila, sa umpisa lang, let's say, sabihin natin nagagawa nila, pero pagkaraan ng ilang araw, ilang linggo, balik na naman sila sa dati. Bakit? Kasi wala silang Kristo sa puso nila eh. Hindi talaga kumbaga void yung kanilang puso, yung kanilang kalooban. Wala si Kristo sa kanila eh. Unlike sa atin na ang tagapagligtas na natin talaga si Kristo. And tayo, patuloy na binabago ng Diyos yung ating mga kamalian. Sabi nga, di ba? Iba yung naliligo ka sa tubig, sa dagat, iba yung nakatira ka doon. Pag nakatira ka doon, syokoy ka. Yung kasunod ay self-control. Sa Tagalog, pagpipigil sa sarili. Or pagdidisiplina sa sarili. Di ba, pag halimbawa yung mga anak natin na mga makukulit pa dahil mga maliliit pa dinidisiplina natin sila, di ba? Kasi wala silang self-control eh. Pag Sunday, di ba, pag nagsama-sama yung mga bata, takbuhan na sila. Makukulit na. Kasi nawawala yung self-control nila eh.
Unlike sa atin, dapat may self-control tayo. Tayo mismo, disiplinahin natin ang sarili natin. Kung sino nang kakapanood dito ng mga yung mga medieval na mga movies, ano ang unang pinoprotektahan ng mga kawal nila? Di ba yung wall? Kasi pag ang wall bumigay, papasok na ang kalaban. Wala nang maghahadlang sa kanila. Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat natin patibayin yung wall natin. Kasi yun ang depensa natin eh. Every time na may tukso, every time na may pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng lakas. Bigyan tayo ng Diyos ng self-control. Pag walang self-control, ang lead nito kasalanan. Tanong ko lang, no? Sa ating mga Kristiyano, pag tayo ba nagkakasala, sumasababa yung loob natin? Nako-convict pa ba tayo? Huwag po natin hayaan, pag nagkakasala tayo, pinapalipas natin at hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Habang tumatagal, tumitigas ang puso natin. Huwag nating hayaan dumating sa estado ng puso natin na matigas na mahirap na pigain. Kung maalala nyo, pag minsan nag-lead ako dito ng communion, ini-encourage ko ang bawat isa na manalangin sa Panginoon. Linisin ang ating puso, ang ating isipan. Humingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga ginawang kasalanan sa Kanya. Hindi porke ligtas na tayo, hindi porke Kristiyano tayo, easy-go-lucky na tayo, okay lang na magkasala tayo. Hindi. Sinasaktan natin ng Diyos pag gumagawa tayo ng kasalanan. Humingi tayo ng self-control sa Panginoon. Ang sabi, di ba? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and huling-huli, self-control. And yung last is judgment. Two types of judgment. For unbelievers, it's condemnation. They will be punished because of their sins. Ito yung sinasabi kong great white throne judgment. Pagkatapos ito, wala na. Goodbye na. Diretso ka na sa impyerno. And doon, walang katapusang apoy doon. For eternity, magdudusa ka. But for us believers, it's commendation. We will be rewarded based on our deeds after salvation. Ito yung sinasabi ko kaninang bima judgment. In 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So today is the day of your salvation. Not later, not tomorrow, not after 2 years, or when it's convenient, katulad ng sinabi ni Felix. Lumapit tayo sa Diyos kung ano tayo. Kung anong estado natin ngayon, bilang makasalanan, lumapit tayo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin itong lahat. Lumapit tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran.
at gawin natin siyang tagapagligtas natin. Aminin natin na hindi lahat ng nandito ay Kristiyano na. People won't like you when you point out their sins or even share about Jesus. That's the cost of following Him. So that's all. That's our study for today. Let's pray. Lord, we thank you for your word, Panginoon. Hiling po namin, Lord, na yung aming mga natutunan, Panginoon, may isa buhay namin. Lagi mo paalala sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan. Na ikaw ang aming susundin, Panginoon. Ikaw ang maging Diyos namin at tagapagligtas. Lagi mo kaming iingatan, Panginoon, sa mga tira ng kaaway at sa mga tukso, Panginoon, na binabaton ni Satanas. Bigyan mo kami, Panginoon, ng self-control, ng righteousness na manggagaling sa iyo. Marami pong salamat sa mga anak mo na narito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, praise you, for you are good. Heaven and earth will bow down, declares you King of kings and Lord of lords. Holy is your name, holy is your name, holy is your name, above all names. Jesus is your name,
are my refuge. You are my hiding place. Oh Lord, you are my refuge, and I will rest in your saving grace. You're the rock of my salvation. You're the one who calms the storm. Lord, you set my feet on higher ground. I will worship and adore you. I will lift my voice on high. For only in your presence will I find. And Lord, you are my refuge, and I will rest in your saving grace. You're the rock of my salvation. You're the one who calms the storm. Lord, you set my feet on higher ground. I will worship and adore you. I will lift my voice on high. For only in your presence will I find that, Lord, you are my refuge, and you are my hiding place. Oh Lord, you are my refuge, and I will rest in your saving grace. Lord, oh Lord, you are my refuge, only refuge. You are my hiding place. You are my shelter from the storm. Oh Lord, you are my refuge, and I will rest in your saving